itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko. Ministro! Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos, appointed son, magligtas ng kaluluwa. Anak ng Diyos, no, nagtatago anyway. Kahit nagtatago siya, isi-serve yung sabina sa kanyang known address. Marireceive yan. So, ibig sabihin, makararating sa kanya. At by now, alam niya na sinasabina siya ng Senado. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung sabina at humarap, no, mag-appear sa harap ng komite bago siya magsubok na humingi ng ganito o ganyang arrangement sa pagharap niya. Pinirmahan ni SP yung sabina at kung pati yon ay hindi i-honor at i-contempt ko siya, then magre-request ako ulit na i-aresto si Quiboloy at aasahan ko na pipirmahan ulit ni SP. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil iko-contempt ko siya. I'm not sure that that's humanly possible at may ilang mga prosesong dadaanan, pati yung documentation through the signing of any necessary documents dito sa Senado. Pero, masa-set in motion yung ganong proseso pag hindi nila in-honor yung sabina. Namin alang-alang sa mga victim survivors ni Apollo Quiboloy. Dahil hanggang sa second hearing at inaasahan ko sa mga susunod na pagdinig, talagang pinapasukan nila yung mga tanong at nagbibigay sila ng kanilang mga either inputs or even commitment of support. So, hindi ako nadi-disappoint. Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran at pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko? Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagkat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral, na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa ako sa Amerikang yan.
Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Tingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings.